evening, sisters, because it's the day of Easter. Please all stand and join the singing of the anthem song. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. When Jesus is with the disciples in his deathbed and defended, but after his death and resurrection, Jesus will return to the Father. At the Last Supper, he tells the disciples not to be sad, because he will not leave them orphan. He will send them the Holy Spirit, who will act in his name. At this Eucharistic celebration, the Holy Spirit is with us. Let us open our hearts to his inspiration. Brethren, let us acknowledge our sins and to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Have mercy on us, O Lord. For we have sinned against you. Show us, O Lord, your mercy and love. And grant us your salvation. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest.
went down to the city of Samaria and proclaimed the Christ to them. With one accord, the crowds paid attention to what was said by Philip. When they heard it and saw the signs he was doing, for unclean spirit cried out in a loud voice, came out of many possessed people, and made paralyzed or crippled people were cured. There was great joy in the city. Now when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent them Peter and John, who went down and prayed for them, that they might receive the Holy Spirit. For it had not yet fallen upon any of them. They had only been baptized in the name of the Lord Jesus. They laid their hands on them, and they received the Holy Spirit. The word of the Lord. Thanks be to God.
A reading from the first letter of Saint Peter. Beloved, sanctify Christ as Lord in your hearts. Always be ready to give an explanation to anyone who asks you for a reason for your faith, but do it with gentleness and reverence, keeping your conscience clear, so that when you are alive, those who debate your good conduct in Christ may themselves be put to shame. For it is better to suffer for doing good, if that be the will of God, than for doing evil. For Christ also suffered for sins once, the righteous for the sake of the unrighteous, that he might lead to God. Put to death in the flesh, he was brought to life in the spirit. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. Whoever loves me will eat my word, says the Lord, and my Father will love me, and we will come to him. The Lord be with you. The Holy Gospel according to John. To you, Lord. Jesus said to his disciples, "If you love me, you will keep my commandments. And I will ask the Father, and I will give you another advocate to be with you always, the Spirit of truth, whom the world cannot accept, because it neither sees nor knows him. But you know him, because he remains with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. In a little while the world will no longer see me, but you will see me, because I live and you will live. On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I in you. Whoever has my commandments and observes them is the one who loves me. And whoever loves me will be loved by my Father, and I will love him and reveal myself to him." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Christ is risen. Christ is risen. Ayun po ngayon ay nasa huling linggo na
ating mga utos. Ay maliwanag ko naman ang kung saan yung utos ng Diyos, yung kanyang mga utos, ay utos din naman. Kung wala iba, kundi ang utos ng pag-ibig. Kaya hindi yung pwede natin pag-imalayin ang pag-ibig sa Diyos at ang utos ng Diyos. Sentro ng ating pagtutuwa sa Kristo muling nabuhay ay ang sumunod sa utos ng pag-ibig. Ang uliyan po natin, maybe may kalawakan kapag pinag-usapan natin ang utos ng Diyos at ang utos ng pag-ibig. Hayaan po namin na pag-ilayo ito sa ating ng utos na bibigyan natin ng hiling sa araw na ito bilang ika-aral ng ito ng muling pagkabuhay. Aning rin yung bigyan natin ng pagkakataon na magpaliwanag sa ating kung paano natin masusundan ang utos ng pag-ibig, ang manatili sa pag-ibig ng Diyos. Una, sa unang pagbasa ko sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, Acts of the Apostles, ay natin kong natuklayan na si Philip ay nangaral at ang pinuntahan ni Philip ay anong bayan ang pinuntahan ni Philip? Samaria. Ang tawag namin sa mga naninilaan sa Samaria ay Samaritano o Samaritanos. At alam din mo natin na ang history between Samaritanos and the Jews. Dito ba ang mga Samaritano at mga Hudyo, magkaibigan ba ito? Bagamat pareho silang naniniwala na may Diyos. Bagamat isa ang kanilang Biblia, ito ay mortal na magkalaban. Kaya kung inyong maalala kung sinabi ng babae sa pagkala, nung sa Jesus ay humingi ng tubig sa kanya doon sa balon, bakit ka humingi sa ng tubig? Ikaw ay isang Hudyo, ako isang Samaritano. Ang dito ko, kasi na, sila ay may higit na magkakaroon. Pero nakita natin ngayon sa unang pagbasa na si Philip ay nangaral sa mga Samaritano. Ang laing pag-aaway. Bakit? Gawa ang paanyaya ng Diyos na tutuhan sa kanyang mga utos ay ang pag-ibig sa kanya. Ipinakita ni Philip ang tunay na kabuluhan ng pag-ibig ng Diyos para sa mga samaritanos. At pinakita ko natin na kaya pa lang gawin ng Diyos ang anumang uri ng alitan na maaaring makita natin kataan dyan na maaaring mas di pa for centuries, maaaring pa yung millennia. Ay mga alitan na produsin ko natin ay hindi lamang taang taon, hindi mo taon na naging bahagi ng kanilang karanasan. Pero kung may mga ito, ano ba ang nakita natin? Nagpadala pa ang mga apostoles ng dalawang mga alagad. Sina Pedro at Juan para magpupili doon sa Samaria para sa mga Samaritano. Ready mo lang magsama ang dating matibig magkalaban. Pangalawa, bahagi mo na po sa kahit ng Diyos sa
Ikalawang pagbasa. Sa ikalawang pagbasa po ay napakinggan namin ang sulat ni San Pedro. Minsan naman namin marinig ang sulat ni San Pedro. Hindi yung katulad na nalimutan namin narinig ay ang sulat ni San Pablo. Kasi maraming sulat ni San Pablo. Ni San Pedro, tatlo lamang ang kanyang sulat na mga katulad natin sa banal na kasulatan. At ito po yung mag-iiksi lamang, 3 to 4 pages lamang kapag kayo nagbasa ng Biblia. At ngayon po, isa sa bahagi po natin sa dalawang pagbasa ay mula po ito sa unang sulat ni San Pedro. At ano po sabi ni San Pedro na sa ating pagmamahal sa Diyos, tayo pinahahayaan na itambahan natin si Kristo sa ating mga puso. Sa English translation, nakalagay po dito ay sanctify Christ as Lord in your hearts. Kinakailangan ko daladala natin si Jesus sa ating mga puso. May tambahan tayo doon sa Kanya. Sa paano pamamaraan? So, sabi naman natin, ito yung pangatong puntos. Always be ready to give an explanation to anyone who asks you for a reason for your hope. Always be ready to give an explanation to anyone who asks you for a reason for your hope. Palaging maging handa na magpaliwanag tungkol sa kailangan ng iyong pag-asa. Pag may magtanong sa iyo, ano ba yung pagiging katoliko? Dapat may handa tayong sagot, may pahamang tayo. Kapag may magtanong sa inyo na bakit kayo nagsisimba pag-araw na linggo, sabi ni San Pedro, dapat may handa tayong sagot. At kung gusto naman po, tayo sasagot. Hindi yung kumisan na hinapin sa sagot, hindi mo dahil sa wala tayong alam. Mayroon tayong alam, umuhay. Because you go to church every Sunday. Nakikinig kayo ng mamilya ng pari every Sunday. Sigurado may alam na kayo. Pero kung bakit kung kumisan yung wala tayong kasi inaasa na lang, bahala sa wala magpapaliwanag ka. Bahala yung mga organ sa iyo kung sigurado magpapaliwanag sa iyo. Pumunta ka doon. Hindi. Dapat hindi ka naman ng palataya. Kasi kapag tayo ay mga nagmamahal, kapag minamahal mo sa Jesus, mayroon tayo sa kapag pinapagpahal ko sa aking pananampalataya, kapag pinapagpahal ko sa aking mga gawain bilang mga tagasunod ng puso mo ng buhay, dapat palaging tayo na bukas sa aming kalooban. At huwag kayo makakot na sumagot. Sapagat kapag ang isang tao nagmamahal ay bibigyan ng lakas na para kayo ay umagot sa nabagin ng mga pag-ilos. Magagawa niyo tayo sapagat kayo ay mga nagmamahal sa ating Diyos. Nagmamahal sa ating pananampalataya. Tayo ay may mga paliwanag na may bibigay sa ating mga pag-asa sa Kristo uli ng buhay. Pangatlo, subalit, ibinigay ko rin muli ito kasi yung mga puntos na yung mga tagpuan ng mga Kristo sulat sa Pedro. Yung pangatlong puntos ay ano? But do it with gentleness and reverence. Mahinahon at magalang. Alam niyo kung minsan ako'y nabibigla kapag may mga pagkakataon na may mga preacher, may mga pamilya ng ibang mga sekta na kapag tinanong sila ay minumura nila. Tinatarantaan nila yung mga nagtatanong sa kanya. You won't be right.
Pero kapag ikaw ay walang galang sa pagtingin ng ating pananampalataya, ikaw ay mali. Hindi yan ang turo ni Jesus. Hindi yan ang turo ng pag-ibig. Kaya ang panyayaan ng mga may kapal sa ibinayang ko sa Pedro, be gentleness and reverence. Pang-apat, keeping your conscience clear so that when you are maligned, those who think your good conduct in your eyes may themselves be good to see. Maging malinis ang konsyensya. Dalawang mahulugan po ng pinatawag namin maging malinis ang konsyensya. Hindi ka tumatawa ng masama. Naging malinis ang iyong budi. Pero meron pa isa. Ibig sabihin, hindi ka gumagawa ng kasalanan. Malinis ang iyong konsyensya. Pero meron pa isang bagay na nawang kayo ang ibigyan natin na hindi tumutan yun. Huwag natin hayaan na ang ating konsyensya ay malason ng maling pag-iisip o ng maling damdamin. Isa po halimbawa na lamang dyan ay yung nabalitaan natin na isang ama na sinaksak niya yung kanyang anak. Gawa ng kanyang maling dugo sa kanyang asawa. Pinapawin niya yung kanyang asawa mula sa kanila. Na 4 na buwan pa lang naroon. So, dahil sa kanyang maling dugo, ano nangyari? Naisaksakan yung kanyang asawa sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang anak. Bakit? Hinayaan ng malaso ng kanyang buhay. Hinayaan ng malaso ng kanyang buhay. Kinakailangan ng maging malinis palagi yung aming konsyensya. Hindi tayo nag-iisip ng masama. Hinahayaan natin ang sa ating ano ay pagpilihan natin. Huwag natin pabayaan na tayo ay madala ng mga panambata walang pasya ang fountain fears at mga aligasyon na walang sapat na ebidensya. Bahagi mo na kung saan baka may maliwanan mo, yun po yung magiging sabihin ng may malinis na konsensya. Yan ang pagkakalaman yung mga patuloy natin pinagkikilala. Mahalaga yung examination ng conscience. Mahalaga natin, ano na ba yung budi ko? Ang budi ko ba ay nalalason ng kasalanan at ng anumang uri ng pag-isip? Panglima, ipinahayag ko ito lang po sa ating sa Pedro. It is better to suffer for doing good, if that be the will of God, than for doing evil. May mga nagdudusa pala. Kahit na gumagawa ng mabuti, mayroon ka lang pinaparusahan kahit na gumagawa ng mabuti. Meron mo, nararanasan natin gumagawa na tayo ng mabuti, tayo pa masama. Ay bahagi, kung sabi kayo yung San Pedro, hindi na ba rin sa ating nila, masama ka, pero gumagawa ka ng mabuti. Gawin mo yan sa mga ikaw ay umiibig. Kaysa sa ikaw ay maparusahan sa mga gumagawa ka ng masama. Tayo sigurado, kapag tayo gumawa ng masama, sigurado maparusahan tayo ng Diyos. At hindi lang po sa daigdig nito, maaaring kapag gumagawa kayo ng mabuti, mapaparusahan tayo. Gawa ko maaaring ng ikaw kay Sibante, habang natin mo sa daigdig nito. Pero yung gumagawa ng masama, wala kang kapusahan. Eternal damnation. Kaparusahan, walang kaparusahan. So kahit ako hindi naiintindihan ng ibang tao, pero kapag maliwanag mo sa
bumalik po tayo sa Ebanghelyo natin sa araw na ito mula kay San Juan. Anong sabi kay San Juan? Sa pamamagitan ko kay San Juan, sinabi ko kay Jesus na ano? Sa mga tunay na nagmamahal at nagdalangin sa tayo tungkol sa pagkain ng buhay kapal, inaanyayahan na tayo kung saan ay mapanatag ng ating kapatid. Ano sabi niya? Sino pa yung iniwang kulita? I will not leave you orphan. Yung mga tunay na nagmamahal, hindi nang iiwan. Sa ating pagpapatunayan sa ugat pag-medyo na nagkaroon ng pagkataon ng aming pagpapatunayan paging sa mga OFWs. Isa ko sa mga traumatic experience ng mga anak ng mga OFWs ay yung mga sitwasyon na yung kanilang mga magulang ng OFWs ay umalis na hindi man namin nagpapaalam. Bagamat ang mga anak na kanilang nanay, tatay ay mag-aabot, pero yung mismong araw na kanilang magalis ay hindi na nagpaalam sapagkat tuloy yung bata. Sapagkat yung bata ay nasa eskwelahan. Ay very traumatic po yun. Ano sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, pinapaliwanag tayo ng mga malagal. Aalis ako. Pero yung pag-iwag ko nila na ipapadala mo ang pag-ibay. I will send you the advocate. Dapat gawin mo yung mga magulang, lalo yung mga kapatid natin ng mga OFWs. Ay, anak, nandiyan naman ang tatay mo, nandiyan yung nanay mo, nandiyan yung lola mo, nandiyan yung lolo mo. Huwag kang maganda. Babalik ako. May mga malaga sa iyo dyan. Mag-i-start tayo. So, kahit ako yung mga anak ay natutulog, isipin ninyo. Magpaalam kayo, kahit kayo sa paaralan, puntahan ko sa paaralan. Huwag kayo maalos nang hindi ba naman kayo nagpapaalam. Sapagkat masakit ang damdamin ng isang taong iniiwanan. Niyang Diyos, hindi nang iiwan. I will not leave you orphan. So ito pong aking na ito, ang aking pagbibigilan ko sa mga pagbilos na pagbigilan ko o pagbigilan ko na mahal. Ang mensahe na ibibigay ko sa akin bilang mga umiibig, manatili sa pag-ibig ng Diyos. Una, kaya lusawin ng Diyos ang pagkabuli gawa ng kanyang pagkabili kahit na pagkabuli ng dalawang mortal na mag-aaway. Pangalawa, bahagi mo na kung saan pinakailangan natin itampahan sa Jesus sa ating mga puso sa pamamagitan ng palaging tayo handa na ipaliwanag ang ating pananampalataya. Pangatlo, bahagi mo na kung saan ay inaanihan tayo ng Diyos na maging mahinaon at magiging magalang. Pang-apat, maging malinis ang ating mga buhay sa lahat ng pagkakataon. Pang-lima, ibagi na tayo ay maparusahan sa paggawa namin ng mabuti kaysa sa paggawa ng masama. Pang-anim, ang tunay na pag-ibig hindi nang iiwan. Naisip ko natin kayo talaga yung ating mga pamunuan na sila ng manalangin, sila yung may pamong center officer. At nawa po, sila po ay tutungkol sa pagkain ng Diyos. Gawin nila ang kanilang trabaho ng
Pangalawa